Nagustuhan niyo ba ang bago nating bahay? Nakangiting tanong nga ni Kim sa kanyang kambal na anak na sina Kian at Kurt. Opo, Mama. Ang ganda po dito. May sarili na rin po kaming kwarto. Ako din, Mama. Tapos, pwede na kaming maglaro sa labas parati kasi wala masyadong sasakyan. Excited naman na saad nga ni Kian. Mabuti naman kung ganun. Mamili na kayo ng kwarto niyo basta wag ang dalawang yan dahil gagawin kong kwarto at opisina yon. Opo, Mama! Masayang sigaw nga ng kambal. Good boys! Tumango ang kambal at nilibot ang bahay habang abala si Kim sa pag-aayos ng kanilang gamit. Si Kim ay isang single mother. Nabuntis ito dahil sa isang pagkakamali, dahil sa kalasingan. Ang kanyang magulang ang nasa ibang bansa, ngunit nagbigay naman sila ng tulong sa kanya noong siya ay nagbubuntis. Simula noong nabuntis siya at nanganak, ay sa kondo niya lamang nanirahan si Kim kasama ng mga bata. Maayos naman ang trabaho ni Kim dahil mayroon siyang sariling coffee shop na may mga iba't ibang branch sa kanilang syudad. Ang main shop naman ang pinagkakaabalahan ni Kim dahil gusto nito na kahit papaano ay may ginagawa siya sa pang-araw-araw, kaya naman siya ang nagmamanage at nagbebenta doon kasama ng kanyang kaibigan na si Lily. Ang lalaki na ng mga inaanak ko, grade 1 na sila Hindi ako makapaniwala. Kung umasta sila parang mga grade 3 na. Natatawang sabi nga ni Lily. Kaya nga ang talino nila masyado at mas nauunang tumanda ang kanilang pag-iisip. Medyo makulit nga lang. Iba talaga pag medyo genius. Mga lalaki tsaka panigurado sa'yo naman Mga bata pa lang tayo, ang dami mo ng kalokohan. Pero matalino ka talaga. Pwede rin sa tatay siguro nila namana yung katalinuhan. Nakangising pagbibiro pa nga ni Lily. Pabirong binatukan na lang ni Kim ang kaibigan at sinabing manahimik ito. Baka kasi marinig ng mga bata at isipin na dumating na ang kanilang ama. Habang lumalaki ang kambal, ay unti-unti sila nagkakaroon ng interest sa kanilang ama. Dahil hindi naman kilala ni Kim ang kanilang ama at ayaw niyang isipin ng mga bata na ayaw ng ama nila sa kanila, ay sinabi ni Kim na maraming trabaho itong ama nila kaya hindi pa nakakauwi sa kanila. Sa mga sumunod na araw ay naging maganda at maayos ang paninirahan ni Kim kasama ang kambal sa bagong nilang lugar. Matapos ihatid ni Kim ang mga bata sa eskwelahan, ay pupunta ito sa kanyang shop para buksan ito at tumanggap ng customers hanggang sa oras na ng pagsusundo sa mga bata. Hindi naman nagtagal ay nakapag-adjust na sina Kim at ang kambal na sina Kian at Kurt sa bago nilang tirahan. Mama, ano ginagawa mo? Curious na tanong nga ni Kian. Nagtatanim ka ng halaman o gulay? Tanong naman ni Kurt. Nagtatanim lang ako ng bulaklak. Ang paborito kong bulaklak. Tumango na lang ang kambal at tinulungan siya sa pagtatanim sa kanilang maliit na garden sa harap ng bahay. Mayroon kasing malawak na space sa kanilang harapan na pwede niyang pagtaniman, kaya naman yun ang kanyang pinagkakaabalahan kapag hindi siya papasok sa trabaho. Madali naman nagsawa ang kambal, kaya naglaro na lang sila ng bola. Sa kanilang paglalaro ay aksidenteng napalakas nang sipa si Kurt ng bola na naging dahilan sa pag-ulong nito hanggang sa harapan ng bahay sa kanilang tapat. O dyan na muna kayo, ako nang bahalang kukuha. Ngumiti at nagpasalamat ang kambal sa kanilang ina. Sa paghabol naman ni Kim ng bola ay may lalaking lumabas sa bahay para magtapon ng basura. Pinulot ng lalaki iyon at hinarap si Kim na sinasabing sa kanila iyon. Salamat. Saad nga ni Kim. Bago kayo rito? Curious na tanong ni Carl ang lalaking nakatira sa bahay sa tapat nila Kim. Tumango naman si Kim at nilinis ang bola na nalagyan ng putik. Pag-angat ni Kim sa binata para magpasalamat muli at magpaalam na para makaalis ay nanlaki ang mga mata ni Kim nang nakilala niya kung sino si Carl.
Kaagad na kinabahan si Kim at tumalikod, nagmamadali ito na para bang iwas na iwas kay Carl. Kunot noong napatingin si Carl kay Kim na biglang kumilos ng kakaiba, ngunit nagkibit balikat na lang ito at bumalik na sa kanyang bahay. Sa mga sumunod na araw ay walang ginawa si Kim kundi iwasan si Carl. Noong una ay napapansin pa ito ni Carl, ngunit nang tumagal na mas lalong naging halata ang pag-iiwas ni Kim kay Carl ay nagtaka na si Carl kaya sinubukan niyang kausapin ito. Wala ata ang kambal mong anak na laging nakabuntot sa'yo ah. Nasa school sila. Sige, alis na ako kasi nagmamadali ako, pasensya na ah. Nang minsan, magsasalita pa sana si Carl nang biglang nagmadaling maglakad palayo si Kim at sumakay sa kanyang sasakyan. Ilang beses na sinubukan makausap nang matagal ni Carl si Kim. Noong una, nakakausap niya pa to kahit isang salita lang ang nasasabi niya, ngunit habang tumagal ay isang tingin pa lang ni Kim sa kanya ay umiiwas na kaagad. Nang nakumpirma ni Carl na iniiwasan siya ni Kim ay hinayaan niya na lang ito at hindi na rin pinansin. Hindi naman niya kilala si Kim at alam niyang wala siyang ginawan ng mali sa mga kababaihan. Hindi ko akalain ng lalaking nakatira sa harap niyo yung naka one night stand mo noon. Hindi makapaniwalang sabi ni Lily sa kanyang kaibigan habang pinagmamastan si Carl mula sa bintana. Isara mo nga yung bintana. Baka sabihin pinagmamastan natin siya eh. Tumahimik ka, pinagmamasdan ko talaga siya. Kamukhang kamukha ng kambal eh. Seryosong sabi ng kaibigan ni Kim na si Lily. Ano nang gagawin ko ngayon? Lilipat na naman ba kami? Yun na lang atang solusyon eh. Napabuntong hininga si Lily. Ang tamang solusyon, sabihin mo ang totoo para mabigyan din ng karapatan ng mga anak mong maranasan na magkaroon ng ama na matagal na nilang hinahanap. Pagbayo ni Lily kay Kim. Pero paano kung tanggihan niya ang mga bata o di kaya kunin niya sa akin ang mga anak ko? Hindi pa nga nangyayari ganyan na talaga ang iniisip mo kaagad. Kung kinakabahan ka talaga, bakit hindi mo muna kaibiganin, kilalanin? Malay mo may in love ka din sa kanya. Di one big happy family na kayo. Natatawa at positibong sabi pa nga ni Lily. Umiling-iling na lang si Kim sa kabibigan at napasulyap din sa may bintana. Nakita niya si Carl na abala sa pagpuputol ng mga halaman sa tapat ng kanyang bahay. Pansin na pansin niya ang kagwapuhan na kung saan namanan ng kanyang mga anak. Kung titignan na mabuti ni Kim si Carl, ay makikitang kamukhang-kamukha nga niya ang mga bata. Napabuntong hininga na lang si Kim at pilit na kinalimutan na lang ang tungkol kay Carl. Wala namang balak si Carl na magkaroon pa ng ugnayan kay Kim at sa kanyang mga anak na halatang iniiwasan siya nito, ngunit isang araw ay nagtaka na lang ito dahil mayroon siyang nakikitang ulo na dumaan sa kanyang bintana sa likod ng bahay. Kunot noong binaba ni Carl ang binabasa niyang libro at lumapit sa bintana, nakita niya na may mga batang pumasok sa kanyang bakuran at binabalak na akyatin ng punong mangga. Anong ginagawa niyo dyan? Baka mahulog kayo! Nagulat ang kambal sa biglaang sigaw ni Carl. Ang isa ay na-outbalance, kaya naman nahulog ito. Mabuti na lang at mayroon si Carl sa baba at nasalo siya. Pinagsabihan naman niya ang isang bata na bumaba na rin bago pa mahulog sa puno. Sorry po, napunta po yung bola dito at nakita po namin yung mangga. Nakangusong sabi nga ni Kurt. Mukha kasing masarap yung mangga kaya inakyat po namin eh. Malungkot namang sabi ni Kian. Nakaramdam naman ng lungkot si Carl nang nakita niyang malungkot ang mga bata. Napabuntong hininga ito at nasasabi sa kanyang sarili na baliw na siya dahil iniisip niyang akyatin ang puno para lang makakuha ng mangga para sa mga bata. Bakit niya ba inaakyat ang mangga? Alam niyo ba paano umakyat ang puno? Hindi po! Sabay na sabi ng mga bata. Gusto niya ba talagang makatikim? Tumango-tango ang mga bata at lumiwanag ang muka. Sa nakitang saya ni Carl sa mga bata ay parang nanlalambot ito, kaya naman kinuha niya
ang mahabang stick na ginagamit panungkit ng mga bungang manga sa kanyang bakuran. Ngunit kahit anong gamit ni Carl ay wala siyang makuhang isa. Hindi ka pa marunong? Curious na tanong nga ni Kian. Ano ka ba naman, kambal? Siyempre hindi niya alam kasi nga walang makuha, di mo ba nakikita? Pilyo at seryoso namang sabi ni Kurt sa kanyang kapatid. Kaya ko, nadudulas lang talaga yung panungkit, akitin ko na lang. Ayaw magpatalo ni Carl at sa hindi maintindihang paraan ay gusto niyang magpakitang gilas sa kambal na bata. Huminga ng malalim si Carl habang tinitignan ang puno ng mangga. Dahan-dahan na inakyat ni Carl ang mangga hanggang sa may mga nakuha na siya at hinulog sa mga bata. Dahil nahihiya si Carl, bumaba at baka magkamali at mahulog ito, sinabi niya sa mga bata na ipasok ang mangga sa kanyang bahay. Pagkaalis ng mga bata ay dahan-dahan bumaba si Carl at nadulas pa ito hanggang sa nahulog sa sahig. Mabuti na lang at noong nahulog si Carl ay hindi na gaano kataas ang lugar niya kaya hindi masyadong masakit sa kanyang likod. Nang narinig niya ang mga yapak ng mga bata ay agad itong tumayo at pinagpag ang sarili. Napasok na namin lahat, halika na, tikman natin. Excited na sabi nga ng mga kambal. Napangiti naman si Carl. Napakaganang kanyang pakiramdam sa kambal na sa ngiti lamang ng mga bata ay nagbibigay na ito kaagad ng kakaibang saya kay Carl. Magkasamang kumain ng mangga ang mga bata. Si Carl ang kumain ng maasim habang binigay niya ang mga matatamis sa mga bata. Sobrang tuwa ni Carl nang makitang masaya ang mga bata dahil nasarapan sila sa mangga at noong nalaman niyang iyon, ang kauna-unahang natikman nila iyon. Salamat dito sa mangga, tiyak matutuwa rin si Mama. Masayang saad nga ni Kurt. Kaya nga po bukas po ulit ha. Nakangiting sigaw naman ni Kian. Huwag niyong sabihin na papakuha ulit kayo ng mangga. Hindi po, maglalaro po tayong tatlo. Excited na sabi pa nga muli ng mga bata at napaka-inosente nga nila at hindi nila kilala ang kanilang kausap. Tatanggi pa sana si Carl nang biglang tumakbo na pauwi ang mga bata. Pag-uwi naman ng mga bata ay agad silang naligo at nagpalit. Mga oras na kasi na iyon ay pauwi na ang kanilang ina at kakain na sila ng panggabihan. Mayroong tagabantay ang kambal kapag wala silang pasok at kailangan pumasok ni Kim sa trabaho. Isa itong working student na nagustuhan ng kambal at mapagkakatiwalaan ni Kim. Matapos tulungan ng taga-alaga ang kambal sa pagpalit ng damit ay dumating naman na agad si Kim. Mama! Masayang sigaw ng mga bata. Dahil dumating na nga si Kim ay aalis na ang taga-alaga kaya naman nagpaalam na nga si Kim dito. Paglingon niya sa kambal, laking gulat nga nito nang may binigay ang kambal na isang supot ng mangga. Wow, mangga! Saan niyo nakuha to? Doon po sa bahay sa tapat po, binigay po sa amin ni Tito Carl. Nakangiti at inosenteng sabi pa nga ni Kurt. Masarap po siya, Mama, pero hindi yung maasim. Pagkukwento nga ni Kian. Teka, Tito Carl? Huwag niyong sabihin na yung lalaki sa harapan natin yung tinutukoy niyo. Tumango ang kambal. Nagpasalamat si Kim sa mangga na inuwi ng kambal para sa kanya, ngunit matapos marinig ang kwento ng kambal, ay pinagbawalan niyang lumapit ang dalawa kay Carl. Nagtaka naman ang kambal ngunit tumango na lang kambal sa kanilang ina. Sa mga sumunod na araw ay hindi na nagawang masundo ni Kim ang mga bata sa eskwelahan dahil magbubukas na naman ang panibagong branch ng kanyang coffee shop. Kaya naman ang taga-alaga ang nagsusundo at nagbabantay sa kanila hanggang sa makauwi si Kim. Habang abala ang taga-alaga sa mga gawaing bahay para makakuha ng ekstrang bayad, ay tinakasan siya ng kambal para pumunta muli kay Carl. Kumatok sila sa bintana sa likod ng bahay kung asan ang bakuran ni Carl. Pagsilip ni Carl sa pagkatok ay nakita niya ang bungisngis ng kambal sa labas ng bintana. Napangiti naman si Carl at agad na suminyas na pumasok ang dalawa
Pagpasok ng dalawa ay halatang masaya ang mga ito dahil nakasama na nila muli si Carl. Andito na naman kayo, kamusta ang pasok? Okay naman po, masaya. Nakangiting sigaw ni Kurt. Oo nga po, masaya. Sunod naman na sabi ni Kian. Mabuti naman kung ganun. May inihanda akong panood. Gusto niyo ba akong samahan? Tumango-tango ang kambal. Sa totoo lang ay noong nakita ni Carl na malapit na ang uwian sa eskwelahan, ay naghanda ito ng merienda at ng panood na siguradong magugustuhan ng kambal. Inantay ni Carl ang pagdating ng kambal sa pagsilip-silip sa bintana sa harap ng kanyang bahay, kaya noong nakita niyang papunta na sa kanya, ang kambal ay nagkunwari itong hindi niya alam na darating sila. Naging ganun na lang ang naging setup nila Carl at ng mga bata. Pagdating ng hapon ay pupuntahan nila si Carl para makipaglaro dahil natakasan nila ang taga-alaga nung una. Sa mga sumunod na araw ay inihahatid na ng taga-alaga ang kambal kay Carl at sinusundo ito. Nagpapasalamat na nga lang ang kambal dahil hindi pala salita ang taga-alaga, kaya hindi niya na ikwekwento kay Kim ang paglalaro nila sa bahay ni Carl. Asan ang mga bata? Bakit mag-isa mo lang dito? Nagpunta po sila sa bahay sa harap, ma'am. Doon po sila laging naglalaro tuwing hapon pagdating sa school. Nakangiting sabi nga ng taga-alaga. Parang nahulugan bigla ng malaking bato ang puso ni Kim. Dali-dali itong pumunta sa bahay ni Carl at kakatok na sana nang narinig ang malalakas na tawa ng kanyang mga anak. Bumilis ang tibok ng puso ni Kim sa sobrang kaba at hindi maipaliwanag na takot. Kumatok ito kaagad at kinuha ang kanyang mga anak. Ang babait ng mga anak mo. Kapag hindi mo kayang bantayan, sabihin mo lang babantayan ko sila. Saad ni Carl. Pero biglang sabi naman ni Kim, layuan mo ang mga anak ko. Kunot noong napatingin si Carl kay Kim. Galit na galit si Kim na para bang may nagawang malaking kasalanan si Carl sa kanya. Pinapasok naman na ni Kim ang kambal sa kanilang bahay bago hinarap si Carl na nagtataka kung bakit ganun na lang makitungo si Kim sa kanya. Salamat sa paglalaro sa mga bata. Pero wag mo na silang i-entertain mula ngayon. Teka, bakit naman ganun? Nag-enjoy din ako makasama ang mga bata, hindi naman ako masamang tao. Alam ko, pero ayoko lang na kasama mo ang mga anak ko. Ayoko maisip nila na pwede na lang basta-basta makipagkaibigan sa mga taong hindi namin kakilala. Napaka-stricto mo naman. Talagang yan ba talaga ang rason dahil sadyang ayaw mo lang sa akin? Ano bang nagawa ko sa'yo? At bakit parang ang init-init ng dugo mo sa akin? Pag-uusisa nga ni Carl. Wala, hindi yan sinasabi ko. Hindi mo na kailangan sabihin, kitang-kita ko naman ang pag-iwas mo sa akin. Nakala mo may nagawa akong mali sa'yo. Malaking mali. Pati pagkakaibigan ko sa mga anak mo. Pinag-iisipan mo ng masama. Sige, lalayuan ko ang mga bata. Kaya pagsabihan mo na lang sila pero kapag silang mismo pupunta dito sa pamamahay ko, buong puso ko silang tatanggapin. Magsasalita na sana si Kim, ngunit nang nakita niya ang seryosong mata ni Carl at naalala ang itsura ng kanyang mga anak, nakaramdam ito ng pagsisisi. Alam niyang mali na itago niya ang katotohanan, mali rin na ipagkait sa kanyang mga anak ang pakiramdam ng pagkakaroon ng isang ama kung andyan na sa paligid ang totoong ama nila. Hindi maintindihan ni Kim kung bakit siya natatakot. Natatakot siyang mawala ang kanyang mga anak sa kanya o di kaya natatakot siya sa pagbabago sa buhay nila ng kanyang mga anak na sila lamang tatlo ang meron. Pag-uwi ni Kim sa bahay ay agad na humingi ng tawad ang kambal dahil sinuway nila ang kanilang ina. Agad na nakaramdam ng lungkot si Kim dahil sa lungkot na nakita niya sa mga anak niya. Naisip patuloy ng mga bata na nakagawa sila ng mali dahil sa pagiging makasarili niya. Okay lang anak, wala nang problema sa akin yun. Talaga po mama, kasi masaya po doon kay tito eh. Nakangiting sabi pa nga ni Kian. Oo nga po mama, grabe ang saya namin dahil meron si tito na kalaro namin.
Segunda pa nga ni Kurt. Ganun ba? Bukas maglalaro na naman ba kayo doon? Okay lang po ba, Mama? Umaasang pagtatanong naman ng kambal kay Kim. Pilit nang initian ni Kim ang kambal at sinabing ayos lang sa kanya, ngunit sa gabing iyon ay hindi makatulog si Kim dahil sa iba't ibang nararamdaman niya sa nangyayari sa kanila. Excited na maglalaro na sana ang mga bata kinabukasan pag uwi nila, ngunit napakalakas ng ulan. Kaya naman sinabihan na lang ni Kim ang kambal na doon na lang sila sa bahay maglaro. Nalungkot man ang mga bata, ngunit masyadong malakas ang ulan para lumabas pa sila. Kaya naman, hindi na sila nagreklamo at doon sa loob naglaro. Mga anak, may merienda akong binili kanina. Gusto niyo bang tikman? Masayang tumakbo ang kambal sa kusina. Unang-unang tumikim ay ang nahuling lumabas sa kambal na si Kian. Mahilig kasi sa pagkain si Kian, kaya kapag may mga bagong putahe na titikman nila, hinahayaan muna ni Kurt si Kian ang tumikim at inaantay nitong sabihing masarap bago kumain din. Sa pagkain ni Kian ay nasarapan siya, kaya marami siyang kinain, ngunit bigla itong nahirapan huminga. Natakot si Kurt sa pag-iba ng itsura ng kanyang kapatid at tinawag ang kanyang ina. Mama! Mama! Si Kian, Mama! Umiyak na pagsisigaw nga ni Kurt. Agad na tumakbo pababa si Kim at tinignan ang nangyayari. Nakita niyang namumula ang muka ng kanyang anak na nahihirapan itong huminga. Natakot si Kim at agad na binuhat ang anak at pinasok sa kanyang sasakyan. Paalis na sana sila nang biglang ayaw mag-start ng sasakyan ni Kim. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin, kaya naman iniwan niya na muna ang mga bata sa kotse at tumakbo papunta sa bahay ni Carl. Kim? Anong nangyayari? Basang-basa ka. Tulungan mo ko, Carl. Sige yan. Ayaw mag-start ng kotse ko yung anak natin, Carl. Nanlaki ang mga mata ni Carl sa sinabi ni Kim. Hindi naman nagdalawang isip si Carl na kunin ang kanyang susi at inihanda ang sasakyan. Pagpasok ni Kim sa bata sa loob ng kanyang sasakyan, ay nakaramdam ng kakaibang takot si Carl nang makita ang bata. Nagmadali itong nagmaneho hanggang sa nakarating sila sa ospital. Agad namang inagapan si Kian habang inaantay na matapos tignan ng bata ay hindi magawang maitanong ni Carl kung bakit nasabi ni Kim na anak nila si Kian. Ni minsan ay hindi niya maalala si Kim na nakilala niya kahit sa mga panahon na mahilig siya mag-bar. Umiling-iling na lang si Carl para matanggal ang kanyang iniisip at inisip na lang na dahil sa pagpanik ay nasabi iyon ni Kim. Sino dito ang magulang ng bata? Seryosong tanong nga ng doktor. Agad na tumayo si Kim at lumapit din si Carl sa doktor kasama ang isa pang kambal na si Kurt. Kamusta po ang anak ko? Ano pong nangyari sa kanya? Maayos na ang kalagayan ng anak niyo. Isa lang itong allergic reaction. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang huling kinain niya? Mahinahong tanong nga ng doktor. Napaisip si Kim, nalala nga niyang pangalan ng pagkain na kanyang binili. Agad na lumingin si Kim kay Carl at tinanong kung ano ang kanyang allergy. Bakit? Sagutin mo na lang. Anong huling kinain ni Kian? May mani ba? Lagi siyang kumakain ng ganun. Wala namang allergic reaction. Paniguradong bagong labas to. Allergic din ako sa mani. Kinakabahan na saad nga ni Carl. Kung ganun, namana po sa ama. Yung allergy niya sa mani. Hindi ko po alam kung ganun din sa kambal. Ngunit sa tingin ko, dahil identical ang dalawa, malaki ang chance na pati itong bata. Ganun din. Seryosong sabi nga ng doktor. Naiwan naman si Kurt kay Carl habang kinakausap pa ni Kim ang doktor. Hindi maipasok ni Carl sa kanyang isipan ang nangyari. Kung iisipin niya ng mabuti, ay una palang laging iwas na sa kanya si Kim. Ayaw niyang napapalapit siya sa kambal at sinabi pang anak nila. Ang mga bata ngayon naman, parehas sila ng allergy ng mga bata. Kahit hindi niya natanungin, alam niyang anak niya ang kambal na bata. Hindi makapaniwala si Carl. Wala siyang maalala na Kim sa kanyang mga alaala, kaya mas lalong nahirapan si Carl na tanggapin ang pangyayari.
Sabi ng doktor dito daw muna si Kian. Kailangan ko siyang bantayan kaya pwede bang sa'yo muna si Kurt? Saad nga ni Kim. Sige, uwi na muna kami, babalik na lang kami bukas. Ako namang magbabantay. Sige, wala ka bang tanong? Kinakabahan na saad nga ni Kim. Hindi na kailangan. Hayaan mo na lang muna akong huminga dahil masyadong nakakagulat tong mga naiisip ko. Tumango naman si Kim. Muli siyang kinakain ng kanyang takot dahil parating na ang oras na baka pwedeng mawala ang kanyang anak sa kanya o di kaya ay masaktan ng mga anak niya dahil sa hindi pagtanggap ni Carl. Sa mga oras na iyon, punong-puno man ng takot at kaba si Kim pero napapagod na siyang makaramdam noon kaya naman naisipan niyang hayaan na lang ang mga pwedeng mangyari dahil alam niya sa kanyang isipan na tama lang na malaman na ni Carl at kambal ang katotohanan. Pagka-uwi ni Carl kasama si Kurt ay agad niya itong pinakain dahil wala namang kwarto pang bata si Carl sa kanyang bahay ay pinatulog niya na muna ito sa kanyang kwarto. Nang nakatulog si Kurt ay pinagmamasdan lamang iyon ni Carl habang umiinom ng alak. Nang naisip niya ang kanyang kabataan ay agad niyang binuksan ang isang kahon na nakatago lamang sa kanyang cabinet. Punong-puno iyon ng litrato niya noong bata pa lang siya kasama ang kanyang pamilya. Doon nakita niya ang itsura niya noong bata kung saan kamukhang kamuka ng kambal ngayon. Naisip pa ni Carl na magpa-DNA ngunit kitang-kita naman niya na sa kanya ang kambal. Hindi rin maintanggi ni Carl dahil nararamdaman niyang anak nga niya ang kambal. Malakas ang pakiramdam niya na totoo ang kanyang nalaman. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng anak sa gantong paraan. Malungkot na sabi nga ni Carl. Masaya si Carl na malaman na mayroon siyang anak ngunit nalulungkot ito dahil sa hindi magandang simula, nagsimula ang kanyang pagiging ama. Nai-imagine kasi ni Carl noon pa na ikakasal siya tapos bubuo ng pamilya, hindi yung hindi niya pa maalala kung paano nabuo ang kanyang anak. Napabuntong hininga na lang si Carl at tinago muli ang mga litrato. Tumabi ito sa kanyang anak at pinagmasdan hanggang sa napangiti ito. Ngayon na alam kong ako ang ama niyo, sisiguraduhin ko na makakabawi ako sa ilang taong wala ako sa tabi niyo. Pagbalik ni Carl at Kurt sa hospital kinabukasan ay nakikitang maayos na ang lagay ni Kian. Niyakap naman yun ni Carl at masayang nakipag-usap sa bata. Pati na rin si Kurt na sobrang takot sa nangyari ay naiyak sa tuwa nang nakita niyang maayos na ang kanyang kakambal. Habang masayang nag-uusap, ang kambal ay tinawag ni Carl si Kim para makausap. Kumusta si Kian? Tanong ni Carl. Okay na siya. Sinabi na rin sa akin ni Doc kung anong mga pwedeng gawin kung sakaling makakain ulit siya. Mukhang pati ang mga bata kailangan laging mayroong gamot para sa allergic nila. Makakauwi na ba siya? Tanong nga ni Carl. Oo, makakauwi na mamaya. Tumango-tango nga ang lalaki na parang nabunutan ng tinik. Mabuti naman kung ganun. Nabayaran ko na pala ang bills kaya wala ka nang dapat alalahanin pa. Salamat. Sobrang nagulat ka siguro. Hindi ko rin intensyon na sabihin sa'yo sa ganitong paraan. Nanahimik si Carl. Humugot ito ng lakas loob na tanungin kung paano sila nagkakilala ni Kim. Kwinento naman ni Kim ang lahat ng kanyang naalala na nagkakilala sila sa isang bar, magkasamang sumasayaw habang lasing hanggang sa nagising na lang si Kim, nakatabi siya sa kama at agad na umalis. Ilang linggo ang nakalipas. Pagkatapos ng gabing iyon ay nalaman niyang buntis siya. Ngayon iisipin ko meron nga yung unang beses. Nagising ako mag-isa sa hotel at tubod-tubad. Anong desisyon mo ngayong alam mo na? Ano pa ba? Siyempre pananagutan ko kayong mag-iina ko. Gagawin kong lahat para maging mabuting ama sa kambal. At sisiguraduhin kong makakabawi ako sa inyo sa ilang taon na wala ako. Sa ilang taong mag-isa mo lang na naghihirap na palakihin ang mga anak natin. Napailing na nga lamang si Kim.
Kahit wag ka nang bumawi sa akin sa mga bata na lang. Umiling-iling si Carl at sinabing asahan na ni Kim na babawi siya pati sa kanya kahit bilang pasasalamat lang dahil pinalaki niyang maayos ang kanilang anak kahit wala siya. Parang hinahaplos ang puso ni Kim sa mga narinig niya mula kay Carl. Nakonsensya pa nga si Kim dahil masama ang kanyang naiisip kay Carl kahit na hindi niya pa ito lubos na kilala. Pero ngayon nasisiguro na ni Kim na magiging masaya ang mga bata sa kanya bilang ama ng mga ito. Pagka-uwi ng mga bata ay formal na nagpakilala si Carl sa mga bata. Nasabihan naman ito ni Kim sa kasinungalingan na kanyang sinabi sa mga bata tungkol sa kanilang ama. Bakit po hindi mo sinabi kaagad na ikaw ang papa namin? Curious na tanong nga ni Kurt. Kaya nga po, sunod naman na sabi ni Kian. Ayoko kasi na mabigla kayo, kaya nakipagkaibigan muna ako para hindi kayo mabigla o matakot sa akin. Tuloy-tuloy ang mga katanungan ng mga bata kay Carl. Tinanong kung aalis ba ulit ito o kung marami pa siyang gagawin. Nangako naman si Carl na kahit anong mangyari ay hindi na siya mawawala sa tabi ng mga bata. Nang nasagot ni Carl ang mga katanungan ng mga bata na humihingi lamang ng assurance sa kanilang ama ay nagsiiyakan na ang kambal. Sinabi nila ang mga kinikimkim nilang damdamin, naiinggit sa kanilang mga kaklase na mayroong ama at iba pa. Naiyak na lang din si Kim nang narinig ang saloobin ng kanyang mga anak. Nakaramdam ng galit si Kim sa kanyang sarili dahil sinubukan niya pang ilayo ang bata sa kanilang ama. Sa hapon na iyon ay walang ginawa si Carl kundi makipaglaro sa mga bata. Inikwento naman ni Kim ang mga pangyayari sa kambal simula noong nanganak siyang hanggang paglaki ng kambal. Lahat ng videos at pictures ay sinend niya kay Carl matapos kunin ni Carl ang kanyang social media at contact number. Nagpakita rin ng mga photo album si Kim sa kanya na masayang tiningnan ni Carl. Ayos na ba tong setup sa'yo? Ayos na sa akin. Sa'yo ayos lang ba? Walang problema. Napangiti si Kim. Nakahinga ito ng maluwag dahil maayos kausap si Carl tungkol sa mga bata. Dahil sa pagdating ni Carl sa buhay nila, Kim hindi na nagtawag pa ng taga-alaga si Kim dahil si Carl na ang bahala sa mga bata kung marami siyang gagawin at ganun din naman si Carl. Mabuti nga at magkapit bahay lang sila dahil kung ganun, hindi mahihirapan ang mga bata sa pagbiyabiyahe. Naging maayos naman ang lahat nang biglang nagtataka ang mga bata sa setup nila. Mama, bakit hindi tayo tira sa isang bahay? Kunot noong tanong nga ni Kurt. Oo nga po, ayaw mo po ba na tumira dito sa amin, Papa? Nag-aalala at inosenteng tanong naman ni Kian. Nagkatinginan sina Carl at Kim. Sa totoo lang ay sinabi ni Carl na mas magandang sa iisang bahay lang sila tumira kaysa naman sa palipat-lipat ang mga bata, ngunit tumanggi si Kim. Ngayon na ang mga bata ang nagsabi ay mas lalong nahirapan si Kim. Paano ba naman kasi nila ipapaliwanag ang relasyon na nila ni Carl? Sa mga mata ng bata ay maayos ang relasyon nila Kim at Carl, ngunit ang totoo ay isa lamang silang magkakilala na nag-uusap dahil sa mga bata. Nang hindi makasalita si Kim, ay si Carl na ang sumagot sa mga bata na ikinagulat ni Kim. Hindi naman sa ayoko, anak. Sige kung yan ang gusto nyo. Dito na ako titira sa bahay nyo kung okay lang sa mama nyo. Mama, please. Gusto po naming magkakasama tayo. Pagpupumilit nga ni Kian. Sige na po, di ba po family po tayo? Nakungusong sabi naman ni Kurt. Napabuntong hininga na lang si Kim at wala nang nagawa kundi pumayag. Parang naging ordinaryong buong pamilya, sina Kim at Carl, kasama ang kanilang mga anak. Ang pinagkaiba lang ay walang relasyon sina Carl at Kim. Nahirapan nga si Kim na mag-adjust na mayroon na si Carl sa kanilang bahay, lalo na at minsan kapag bagong gising si Carl ay nakapajama lang ito at walang suot pang taas. Pwede bang magdamit ka naman? Saad nga ni Kim na tila naiirita
at hindi alam kung anong i-react. Bakit? Nako-conscious ka ba sa abs ko? Pilang saan pa nga ng lalaki? Anong abs? Tignan mo nga yung pangangatawan mo, baka naman ribs. Pahirap pa nga na saad ni Kim. Sus, kunwari ka pa, okay lang naman at titigan mo hanggang kailan mo gusto. Kupal ka. Namumulang pumasok si Kim sa kanyang kwarto. Iyon ang hindi niya makayanan kay Carl. Hindi rin naman maintindihan ni Kim kung bakit apektadong-apektado siya sa lahat ng tungkol kay Carl. Minsan pa nga ay siya na maghahanap kay Carl para makausap lang ito. Samantalang si Carl ay unti-unting napapalapit ang loob kay Kim sa mga inosenteng reaksyon ni Kim sa mga pang-aasar ni Carl. Pati na rin sa pagiging maasikaso ni Kim kay Carl kahit todo iwas pa rin ito. Carl? Bakit ba ngayon ay nakatuwalya ka lang? Alam mo na nanadya ka na talaga. Matari na saad nga ni Kim. Kakatapos ko lang pumaligo. Pagdadahilan naman ni Carl. E di sana nagbihis ka muna bago ka bumaba rito sa kusina para kumain. Eh ang init kaya. Ano ba naman yan, Carl? Pulang-pula nga. Ang buong mga mukha ni Kim. Mabuti na lang at wala ang mga bata at nasa eskwelahan. Kundi baka isipin nila na nag-aaway sila ni Carl. Napangisi si Carl nang nakitang sumusulyap si Kim sa kanyang katawan. Lumapit ito kay Kim at kinuha ang kanyang kamay para ihaplos sa kanyang abs. Napalunok si Kim at nanlalaki ang mga matang napatingin sa katawan ni Carl. Mabuti na lang at biglang may kumatok sa pintuan, kundi ay baka manlambot si Kim at isipin pang tumalon kay Carl. Tumawa ng pagkalakas-lakas nga ang kaibigan. So ibig mong sabihin sobrang nakakit ka kay Carl? Masayang tanong pa nga ni Lily sa kaibigan. Normal ba to? O baka naman matagal lang akong walang boyfriend kaya naman ganito. Baka nga, bakit hindi mo try na makipag-date? Nakangising tanong ni Lily. Ilang taon na akong hindi nakapag-date. Makakayanan ko pa ba to? Siyempre isipin mo meron na si Carl na maghahati sa responsibilidad mo. I think it's time for you to enjoy life naman kahit konti lang. Nakangiting sabi ni Lily. Napaisip si Kim habang si Lily naman ay nakangisi. Alam niya sa isang tingin pa lang na may gusto na si Kim kay Carl. At sa kilos naman ni Carl ay alam niya rin na may gusto ito kay Kim. Iniisip ni Lily sa mga oras na iyon ay gagawin niya ang lahat para pasilosin si Carl, para umabante ang relasyon ng dalawa. Hindi na lang alam ni Lily na sobrang effective ang kanyang ginawang pagsabi kay Kim na makipag-date. Anong sabi mo? Ang sabi ko ikaw munang bahala sa mga bata ngayon. Dahil magkikitain ako. Meron kasing pinapakilala sa akin si Lily kaya sa labas kami magde-dinner. Ano? May blind date ka? Tila kinakabahan na tanong nga ni Carl kay Kim. Oo. Okay lang ba sa'yo? Nag-aalangan pa nga na tanong ni Kim. Ha? Oo naman. Okay lang sa akin, sige. Ako nang bahala sa mga bata. Excited na nag-ayos si Kim at umalis ng bahay. Samantalang si Carl ay hindi mapakali. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi siya mapakali. Hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang pagiging masaya ni Kim sa kanyang kadate. Papa, okay ka lang po ba? Kaya nga po Papa, kanina pa po kayo paikot-ikot na naglalakad kami po yung nahihilo. Natatawang saad ng kambal na sina Kurt at Kian. Ha? Oo. Ayos lang ako, nag-alala lang talaga ako sa mama niyo. Sa pagsabi ni Carl na nag-aalala siya, ay doon niya unang napansin ang pagkagusto niya kay Carl. Sa gabing iyon, inantay ni Carl ang pag-uwi ni Kim. Mga oras na inantay niya si Kim, ay naintindihan niya kung bakit ganun na lang ang kanyang nararamdaman sa paglabas ni Kim. Ilang oras ang mga nakalipas matapos kumain ng panggabihan ng mga bata at si Carl ay dumating na si Kim. Inihatid siya ng lalaking kanyang nakadate at mukhang nakainom pa ito. Parang kumikirot ang puso ni Carl nang makitang nakangiti si Kim sa ibang lalaki. Nabalot ng selos at takot si Carl.
Oh, bakit gising ka pa? Takang tanong nga ni Kim. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Anong oras na kasi eh? Tila seryosong saad ng lalaki. Ha? Salamat. Kumain na kayo? Ikaw, kumain ka na ba? Mukhang naparami ka ata ng inom ah. Konti lang, natuwa lang talaga ako sa usapan namin kanina. Tumango-tango na lang si Carl. Agad na sinabi ni Carl na matutulog na siya. Nagtaka naman si Kim sa pagiging seryoso ni Carl. Lagi kasing masaya at nakangiti si Carl kung nakikipag-usap sa kanya. Lagi din nitong inaasar at gumagawa ng mga bagay na ikakahiya ni Kim, ngunit sa pagsabi ni Carl na matutulog na siya na walang emosyon ay napansin agad ni Kim na baka may problema si Carl. Naging malamig si Carl sa mga sumunod na araw kay Kim. Hindi naman ito pinagtuunan ng pansin ni Kim at inisip na baka may pinagdadaanan lang ito. Nagpatuloy ang pakikipagkita ni Kim sa kadate niyang lalaki minsan. Sa isang linggo, maayos pa rin naman ang pakikitungo nila Carl at Kim sa isa't isa sa harap ng mga bata. Ngunit kapag dalawa lang sila, ay halos hindi na siya kinakausap ni Carl. Nang tumagal, ay hindi naman nakayanan ni Kim ang pagiging malamig ni Carl sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya nagugustuhan ang pagiging malayo ni Carl. May problema ba tayo? Bakit mo naman natanong? Aminin mo nga sa akin, Carl. Ano bang problema? Pinagawa ba ako sa'yo? Akala mo ba hindi ko mapapansin kapag may sama ng loob sa akin ng kasama ko sa bahay? Wala lang ako sa mood makipag-usap. Tsaka hindi ba dapat maging ganito tayo? Dahil may nagiging karelasyon ka na bago pa ako pagselosan ng kadate mo. Bakit naman napasok sa usapan ng kadate ko? Nanlaking mga mata ni Kim. Narealize niya kung anong ibig sabihin nun. Agad siyang lumapit kay Carl at hinila nga ang kanyang kamay para pigilan ito sa pag-alis. Bakit? Tanong nga ni Carl. Teka, nagsiselos ka ba? Tanong naman pabalik ni Kim. Ako? Hindi ako nagsiselos ha. Bakit ako magsiselos? Bakit ka nagagalit sa akin? Sabihin mo nga sa akin kung ano ba talagang problema. Nagsiselos ako, okay? Ayoko na nakikipagkita ka sa kanya o magkaroon ka ng karelasyon sa ibang lalaki. Pero alam ko na wala akong karapatan na maramdaman to dahil wala naman tayong relasyon kundi pagiging magulang ng mga bata. Hindi nagawang magsalita ni Kim. Hindi niya inaasahan na mapupunta sa ganun ang kanilang usapan. Mas lalong hindi rin inaasahan ni Kim na aaminin bigla ni Carl ang kanyang nararamdaman kay Kim. Walang nagawa si Kim sa mga oras na yon kundi pakinggan lamang ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa mga sumunod na araw ay hindi na magawang makipagkita ni Kim sa kanyang kadate. Hindi niya alam kung bakit, pero sa tuwing kausap o aalis pa lang siya para makipagkita sa kanyang kadate, ay biglang papasok sa kanyang isipan si Carl. Akala ko lalabas ka. Tanong nga ni Carl. Kasama na lang ako sa inyo. Magbanding tayong lahat. Talaga, Mama? Wala kang lakad? Excited na pagtatanong nga ni Kian. Yay! Ngayon lang tayo lalabas na magkakasama. Masayang sigaw naman ni Kurt. Napangiti si Kim at niyaya na ang mga bata. Nagulat si Carl ngunit patago itong napangiti dahil sa tuwa. Buong araw na magkasama sina Kim at Carl kasama ang mga bata. Tuwang-tuwa nga ang mga bata dahil kasama nilang mamasyal ang dalawa nilang magulang na magkakasama. Hindi rin naman maitago ni Carl ang kanyang saya at bumalik ito sa pagiging makulit kay Kim. Parang hinahaplos ang puso ni Kim nang makitang nakangiti si Carl at masaya muling nakikitungo sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay naging abala si Kim sa kanyang trabaho, ngunit kahit na ganun, gumagawa pa rin siya ng oras sa mga bata at kay Carl. Hindi nga inaasahan ni Carl na magiging malapit sila ni Kim matapos niyang sabihin ang kanyang nararamdaman. Naihatid ko ng mga bata, papasok ka na ba? Tanong ni Carl. Hindi. Sinara ko muna yung shop para makapagpahinga.
Pinilit sa akin ni Lily eh. Ganun ba? Pwede ba ako magtanong? Ano naman yun? Bakit hindi ka na nakikipagkita dun sa lalaking yun? Ewan ko rin. Basta hindi ko nalang bigla gusto. Kung ginagawa mo lang yun dahil sa sinabi ko, hindi naman. Hindi makayanan ni Carl ang kanyang kuryosidad at patuloy sa pagtanong kay Kim. Sobrang saya niya dahil naitigil na ni Kim ang pakikipag-date sa lalaki kaya hindi niya mapigilan na ipakita ang kanyang kasiyahan. Tinanong ni Carl si Kim kung bakit nang paulit-ulit hanggang sa sinabi na Kim ang totoo niyang nararamdaman. Hindi kita malis sa isipan ko. Pakaramdam ko gumagawa ako ng mali sa tuwing makikipagkita ako sa kanya kaya tinigil ko. Mukhang mas importante sa akin kesa sa pakikipag-date sa iba. Ano ibig mong sabihin? Tanong nga ni Carl. Wala akong alam masyado sa pag-ibig pero sa tingin ko may gusto ako sa'yo. Teretsahang pag-amin niya. Napaawang ang bibig ni Carl. Natawa naman ng malakas si Kim at sinabi niyang ang gwapo. Tignan ni Carl kapag gulat siya. Namula ang mukha ni Carl at bumilis ang tibok ng kanyang puso noong nakita ang malawak ng ngiti ni Kim. Sa mga oras na yon natanggap na ni Carl na hindi lang pagkagusto ang kanyang nararamdaman, kundi mahal na niya si Kim. Simula doon ay araw-araw na lang nililigawan ni Carl si Kim. Naging bukal na ito sa kanyang damdamin. At masayang tinatanggap naman ni Kim ang mga pinapakitang pagkagusto sa kanya ni Carl. Natutuwa naman ang mga bata dahil nakikita nilang malapit ang kanilang magulang. Mukhang may nagbago ah. Nakangising sabi ni Lily pagdalaw niya sa bahay nila Kim. Ikaw, inasahan mo to no? Kaya mo ako pinipilit na makapagkita doon. Oo naman. So ano may nangyari na ba sa inyo? Nakangiting tanong nga ni Lily. Tigilan mo nga ako. Baka marinig ka pa ng bata. Malakas na tawa si Lily. Patuloy ito sa pang-aasar kay Kim. Hanggang sa naasar nga si Kim at sinabi kay Lily na kahit daw halikan si Kim sa pisngi ay hindi ginagawa ni Carl. Baka naman inaantay niya na sagutin mo siya. Kinikilig na tanong nga ni Lily. Paano ko naman sasagutin yun? Kami naman na. Sinabi ko, pagka gusto ko, sinabi din niya. Pero pinag-usapan niyo na ba kung anong relasyon niyo? Muling tanong nga ni Lily. Baka naman kasi wala pa ring label yan. Umiling-iling si Kim. Sinabi naman ni Lily na tanungin niya si Carl o di kaya ay aminin niya nang maayos ang kanyang nararamdaman. Napaisip naman si Kim. Sinabi ni Lily na gagawa siya paraan para makausap ng maayos si Carl at siya na ang bahala sa mga bata. Carl, yung kinukwento mong DVD, asa na? Peram ako. Nakangiting sabi nga ni Lily. Nasa kabilang bahay, saglit hanapin ko doon. Samahan na kita. Saglit lang ako doon. Gusto ko rin kasing makita ang bahay mo eh. Nilitian ni Carl si Kim at niyaya na sa kanyang bahay. Pinakita naman ni Carl lahat ng parte ng kanyang bahay bago nagpunta sa kanyang kwarto para hanapin sa kanyang cabinet ang mga gamit niya noong binata pa siya. Mayroon kasi siyang naikwento na panood noon kay Lily na pinagkainteresan ng dalaga, kaya naman yun ang hinahanap niya. Habang abala si Carl sa paghahanap ng DVD sa kanyang cabinet, ay napaupo si Kim sa gilid ng kama ni Carl at humuhugot ng lakas ng loob. Carl, pwede bang magtanong? Oo naman, ano yun? Ano ba talaga tayo? Teretsahang pagtatanong ni Kim. Anong ibig mong sabihin? Anong meron sa atin? Ako manliligaw, ikaw naman nililigawan ko. Paano kung gusto kong itigil mo ng panliligaw mo? Napakunot noo ang lalaki. Ha? Bakit naman, may nagawa ba akong masama? Umiling naman si Kim. Agad na tumayo si Carl sa pagkaupo sa sahig at lumapit kay Kim. Tinatanong nito kung wala naman pala siyang nagawang mali, bakit siya pinapatigil ni Kim sa panliligaw sa kanya. Dere-derechong nagsasalita si Carl nang biglang tumayo si Kim at hinalikan si Carl sa kanyang labi. Paulit-ulit na hinalikan ni Kim si Carl sa labi
hanggang sa nagawang kumalma ni Carl. Mahal kita, Carl. Kaya tigilan mo ng panliligaw mo. Malawak na napangiti si Carl. Napayakap ito kay Kim at sinabing kahit na sila na ay hindi titigil si Carl sa kanyang panliligaw. Humagikik sa tuwa si Kim. Kumalas sa yakap si Carl at muling hinalikan si Kim. Dahan-dahan na halik na unti-unting lumalalim. Napahawak ng mahigpit si Kim sa damit ni Carl sa dibdib habang hinahalikan pabalik si Carl. Lumalim ng lumalim ang halikan ng dalawa hanggang sa napaatras si Kim at napaupo sa kama. Hindi naman tinigil ni Carl ang halikan. Pinalibot ni Kim ang kanyang mga kamay sa batok ni Carl na para bang kumakapit ito para hindi lumayo si Carl sa kanilang halikan. Sa kanilang halikan ay napahiga na si Kim sa kama. Mula sa labi papunta sa leeg ni Kim ay pinaunlanan ito ng mga halik ni Carl. Sobrang nagiinit ang katawan ni Kim nang biglang tinigil ni Carl ang ginagawa sa kanya tumayo. Muntik na yon. Baka hindi ko pang mapigilan ang sarili ko. Hindi na naituloy ni Carl ang kanyang sinabi nang biglang hindi na siya ni Kim at muling hinalikan. Sa gitna ng halikan ay tinanong ni Carl kung sigurado ba daw si Kim. Tumango si Kim. Sa mga oras na yon ay hindi rin maintindihan ni Kim ang kanyang sarili. Gusto niyang ibigay ang lahat ng meron siya kay Carl sa mga oras na yon. Pakiramdam niya mapagkakatiwalaan niya si Carl at ang pagmamahal ni Carl sa kanya na kaya niyang ibigay ang lahat. Sa gitna ng halikan, ipinasok na ni Carl ang kamay sa loob nito. Sabay inalis din kaya naman napaungol lang mahina si Kim at sobrang sensitibo ng kanyang pakiramdam sa simpleng haplos lamang ni Carl. Nanlalambot na nga ito. Pinaulanan nga siya ng halik ni Carl sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa pumaibabaw na nga ito sa kanya at gumalaw. Sa mga oras na yun ay wala nang ibang niisip pa si Kim kundi silang dalawa ni Carl at ang kanyang pagmamahal dito. Lumapit si Kim at ginawa na rin ang kanyang parte. Kaya naman napahul nga ang lalaki. Nang hindi na nga nakayanan ni Carl ay dahan-dahan nga niyang tinulak si Kim pahiga sa kama. Unti-unti nga niyang pinasok ang sarili. Sa mga oras na yun silang dalawa lamang nasa utak ng isa't isa. Malalakas nga na pagsigaw ng kanilang mga pangalan at hingal ang pumalibot sa kwarto ni Carl. Mariin at malakas. Hanggang sa tuluyan nang napagod ang katawan nilang dalawa. Good morning, lovebirds! Nakangising sabi ni Lily nang bilang pumasok sina Carl at Kim sa bahay ni Kim. Sorry na tagalan kami. May nasikaso lang. Hindi mo kailangan magpaliwanag, alam ko na yan. Nakangiting sabi ni Lily at sabay kindat kay Kim. Namula naman ang mukha ni Kim at agad na umiwas ng tingin kay Lily. Natawa na lang si Lily at nagpatuloy sa kanyang niluluto. Matapos magsalo-salo ang lahat, ay nagpaalam na si Lily upang mauna sa shop. Inasikaso naman ni Kim at Carl ang mga bata bago inihatid ni Carl ang kanyang mag-iina. Masayang nagkwekwentuhan naman sina Lily at Kim nang biglang may pumasok na isang mayamang babae sa shop. Sa kilos pa lang nito ay mapapahanga ka sa kanyang pagiging elegante at kagandahan. Good morning po. Anong coffee ang orderin nila? Ikaw ba si Kim? Ako nga pala si Nika. Nakangiting pagpapakilala ni Nika. Ako nga. May tutulong po ba ako sa inyo? Magalang na saad naman ni Kim. Hindi nagsalita si Nika at sinabing nagpakilala lang ito sa dalaga. Matapos mag-order ni Nika ay umalis din ito kaagad. Samantalang si Carl ay masayang nagmamaneho papunta sa kanyang opisina. Marami kasi itong tratrabahuin sa kanyang kumpanya kaya kinailangan niyang pumasok. Ngunit pagpasok pa lang niya ay nawala na ang ngiti sa kanyang mukha nang nakita ang babaeng hindi niya inaasahan na makikita pa niya muli. Kumusta ka na? Nakangiting tanong ni Nika kay Carl. Anong ginagawa mo rito? Ang sungit mo naman. Ganyan na lang ba ang trato mo sa asawa mong niloloko mo lang? Natatawang tanong ni Nika at tuminom nga ng kanyang kape. Nanlaki mga mata ni Carl nang makita niya ang pangalan ng shop. Si iniinom nga na kape ni Nika. Andito ka na naman ba para manggulo? Grabe ka naman. Niloko mo na nga ako, ganyan ka pa.
Panginis na sabi ni Nika. Umalis ka na. Niloko? Huwag mo akong itulad sa'yo, Nika. Huwag mo na akong guluhin pa. Lalong-lalo na't nalakad ng divorce natin. Ha? Hindi ko pa pinapasa ang divorce paper natin. Kaya paano naman ito malalakad? Natatawang tanong nga ni Nika. Nagalit si Carl at pinagalitan si Nika. Buong akala niya ay napro-process na ang kanilang divorce, ngunit hindi pa pala. Kilala ni Carl si Nika. Alam niyang hindi maganda ang pakay nito sa kanyang pagpapakita kay Carl. Sobrang kinakabahan si Carl dahil ayaw niyang masira ang pamilya na kanilang binubuo ni Kim. Alam ni Carl na isang sabi lang ni Nika ng kanilang relasyon ay masisira na ang kanilang pagsasama ni Kim. Ayaw sirain ni Carl ang kung ano ang meron sa kanila ngayon ni Kim. Huminga ng malalim si Carl na para bang kinakalma niya ang kanyang sarili. Ano bang kailangan mo? Katulad ng sinabi ko nung huli tayong nagkita, hindi ako papayag na pupunta ka sa iba. Seryosong sabi ni Nika. Bakit mo ba pinaglalaban ang kasal natin na sinira mo? Ikinasal tayo para sa mga kumpanya ng magulang natin. Namana mo ang kumpanya ng ama mo pero ako, anong nakuha ko? Ikaw lang? Tapos hiwalayan mo ako dahil nahuli mo ako may katabi sa kama na lalaki. Kahit naman wala tayong relasyon at kasal lang sa papel. Galit na pagsisigaw ni Nika. Bibigyan kita ng shares mo dito sa kumpanya. Kung yan lang pala ang pinoproblema mo. Napakagat ng labi si Nika. Magsasalita na sana ito, ngunit nagsalita muli si Carl at ininsulto ang kakayahan ni Nika sa negosyo. Sinabi pa nito na naiintindihan niya ang desisyon ng ama ni Nika noong hindi pinamana ang kumpanya sa kanya. Sobrang nagalit si Nika sa mga sinabi ni Carl, pero kahit na ganun ay masaya siyang nakakuha ng shares sa kumpanya. Kinabukasan ay nagtataka si Kim kung bakit panay na lang ang pasok ni Carl sa kanyang kumpanya. Sinabi na lang ni Carl na may problema doon kaya naman hindi na muli itong kinulit ni Kim. Nang araw nang nakalipas, nagtatrabaho ka rin sa kumpanya. Ano pa bang kailangan mo? Akin ang divorce papers natin na pirmahan mo na. Eto na, masaya ka na? Tandaan mo to, Carl. Hindi ako titigil hanggang hindi mapapasakin ang dapat sa akin. Seryosong sigaw ni Nika tumalis na nga sa opisina ni Carl. Agad namang ipinunta ni Carl ang divorce papers sa kanyang abogado. Laging pumapasok si Carl sa kumpanya para mabantayan si Nika. Alam niya kasing gagawa ng hindi maganda si Nika na ikakasama ng kanyang kumpanya. Sa pag-aalala naman ni Kim, kay Carl ay nagluto ito ng pagkain at dinalaw si Carl sa kumpanya nito. Pagdating ni Kim ay nakita niya si Nika na nakilala niya sa shop na nakikipagsigawan kay Carl. Nag-aaway na naman ang mag-asawa. Bulong ng isang employee. Mag-asawa sila? Gulat ng tanong ng isa pang tauhan. Hindi naman pinaniwalaan iyon ni Kim at lumapit sa opisina ni Carl nang bigla niyang narinig na nag-aaway ang dalawa dahil sa divorce papers. Narinig na ayaw makipaghiwalay agad ni Nika kay Carl at nabanggit pa ang kanyang pangalan. Talagang ipoproseso mo kagad ang papel at ginamit mo pa ang koneksyon mo para mapabilis to. Galit na sigaw ni Nika. Bakit ba pinipigilan mo ang paghiwalay natin? Binigyan naman na kita ng shares mo dito sa kumpanya. Ano pa bang kailangan mo? Ano kayong mararamdaman ng nobya mong si Kim? Kung nalaman niyang all this time, ay may asawa ka pala. Natatawang pananakot nga ni Nika kay Carl. Magsasalita pa sana si Carl nang biglang may narinig itong nahulog sa sahig. Pagsunod niya sa kanyang narinig, ay nakita niya si Kim na nakatayo sa labas ng kanyang opisina na lumuluha. Nakatingin lamang si Kim kay Carl at umiiyak ito. Hindi alam ni Kim kung ano ba ang dapat niyang gawin o ano ba ang dapat niyang sabihin, pero nang nakita niyang papalapit si Carl sa kanya, ay tumakbo ito paalis. Tumatawa naman si Nika nang nakita niya ang pangyayari. Hindi na ito pinagtuunan ng pansin at hinabol si Kim hanggang sa nakarating sila sa bahay ni Kim. Kim, let me explain. Sad nga ni Carl. All this time? So ginawa mo pa akong kabit, Carl? Walang hiya ka?
Kasal ka pala sa iba? Bakit mo ako ginito, ha? Magpapaliwanag ako. Bago pa tayo magkakilala, ay naghiwalay na kami at inakala kong napoproseso ng paghiwalay namin pero hindi pa pala. Ni minsan hindi mo man lang tinignan ganun? Bakit hindi mo sinigurado muna na malinis ang nakaramlo bago ka pumasok sa buhay ko? Sumbat nga ni Kim. Hindi ko naman intensyon ng lahat ng to, Kim. Maniwala ka sa akin. Wala lang si Nika sa buhay ko, kahit nung kasal pa kami. Umiling-iling si Kim. Tinalikuran niya si Carl at sinabing wag na siyang muling pumasok sa kanyang bahay. Kung gusto niyang makasama ang mga bata, ay mag-texty na lang sa kanya at papapuntahin niya ang mga ito sa kanyang bahay. Nataranta si Carl. Hindi niya gusto kung saan papunta ang kanilang usapan. Agad itong lumuhod sa harapan ni Kim at sinabi ang lahat ng tungkol kay Nika. Nagmakaawa ito ng paulit-ulit para bigyan siya ng pagkakataon. Ayaw ni Kim matawag siyang kabit. Ayaw niya rin na masama silang mag-iina sa gulo nila ni Nika, kaya naman sinabihan niya itong mag-uusap na lang muli sila kapag naayos niya na lahat ng tungkol kay Nika. Tumango naman si Carl at nagpasalamat. Nangako pa ito kay Kim na wala siyang dapat pag-alala dahil wala lang si Nika sa kanya at kasal lamang sila sa papel. Hindi na nagsalita si Kim at nagkulong sa kanyang kwarto. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan para makausap at baka malinawan siya kung ano ba ang dapat gawin. Kung ganon, antayin mo. Aayusin niya yan panigurada dahil alam kong mahal ka ni Carl. Lalo-lalo ng mga bata. Hindi mo rin naman kailangan puwersahin ng sarili mo na pagkatiwalaan pa rin siya. Hayaan mong ipakita niya na ikaw ang mahal niya at wala nang iba. Mali ang desisyon ni Carl na hindi man lang inasikaso ang proseso at nakipagnobya ka agad. At hindi lang yun, tinago niya pa sa'yo. Pero sa kwento ni Carl, baka si Nika nga talagang problema na kailangan mong intindihin kung gusto mong ipaglaban ang pagmamahalan niyo. Seryosong payo ni Lily sa kanyang kaibigan. Tumango na lang si Kim at niyakap ang kaibigan habang nilalabas ang sakit ng kanyang nalaman. Pati ang mga bata ay nag-alala dahil nakita nilang umiiyak ang kanilang ina. Agad na inasikaso ni Carl ang proseso ng kanilang divorce ni Nika. Nang natapos ito, ay hinarap niya si Nika para malaman kung ano ba talaga ang pakay niya kung hindi pa sapat ang hiningi niyang shares ng kumpanya. Sobrang naguguluhan na si Carl kay Nika dahil parang wala ito sa tamang pag-iisip. Sinabi niyang shares sa kumpanya lang ang kailangan, pero kinabukasan gusto niya daw makuha ang lahat at ang pinakahuli ay humingi ito ng pera kay Carl na malaking halaga. Binigyan kita ng pera nung last. Nakita ko pang ginastos mo in one go. Ang nakuha mong kita sa shares mo sa kumpanya. Ano ba talagang ginagawa mo? Ayoko. Umalis ka na rito sa kumpanya bago ka pa makagawa ng hindi maganda. Naiinis naman na sumigaw si Nika. Ha? Bakit ba hindi ka nalang magbigay para sa akin? Ang laki ng halaga na binigay ko sa iyo noong last. Hindi na tayo kasal. At meron ka pang shares dito sa kumpanya. Ano pa bang kulang doon? Kulang na kulang. Sunod-sunod na sigaw nga ni Nika. Nanlalaki ang mga mata ni Carl habang pinapanood si Nika na sumisigaw. Ang eleganteng babae ay parang wala sa tamang pag-iisip. Napasinghap na lang ng malakas si Carl nang bigla niyang naalala ang isang gabing pag-uwi niya at maraming lalaking kasama si Nika sa kanilang kwarto. Maraming mga kalat na bote ng alak at mga sigarilyo. Hindi lang iyon ay may nakita pa itong mga puting powder sa lamisahan. Teka, huwag mong sabihin gumagamit ka nito. Seryosong tanong nga ng lalaki. Nanahimik si Nika sa kanyang narinig. Agad na umayos ang itsura ni Nika at pilit na umubo. Biglang umayos kaagad ang pagsasalita at kilos ni Nika kay Carl. Ngumiti ito na parang wala lang ang nangyari at tinawanan si Carl sa sinabi niyang nakadrugs ito. Hindi naman nagdalawang isip si Carl na magtawag ng security para paalisin si Nika. Muling nagwala si Nika at sinigaw na hindi lang iyon ang huli ng kanilang pagkikita.
Kinabahan si Carl, kaya naman agad niyang tinawagan si Kim kung kasama niya ang mga bata. Carl, anong problema? Bakit ganyan ang boses mo? Kasama mo ba ang mga bata? Tanong nga ni Carl. Oo, kakasundo ko lang sa school. Sinabihan na lang ni Carl si Kim na mag-iingat sila at wag na lumabas ng bahay. Hindi sigurado ni Carl na ligtas ang kanyang mag-ina. Iba talaga ang nakita niyang itsura ni Nika at hindi maalis-alis ang kaba sa kanyang puso. Nagmadali na umuwi si Carl at pag-uwi niya nakita niyang nagwawala si Nika sa harap ng kanilang bahay. Bago bumaba si Carl sa sasakyan ay nagtawag na ito ng pulis. Nika, bibigyan kita ng pera, halika. Hindi ako naniniwala sa iyo. Kailangan ko ng pera. Pagkatapos niyo akong gamitin sa kasal-kasal na yan, nakuha ang mga yaman niyo, isasantabi niyo ko? Kailangan ko ng pera. Galit na pagwawala nga ni Nika. Nakita ni Carl si Kim. Nayakap-yakap ang kanilang mga anak sa loob ng bintana. Nakahinga naman ng maluwag si Kim nang makita nga si Carl sa labas ng bahay. Ibibigay ko sa iyo lahat, sumama ka lang sa akin. Anong tingin mo sa akin? Siya nga? Natatawang tanong pa nga ni Nika habang nakangisi. Naglabas ito ng baril at tinutok sa bahay ni Kim. Agad na sumenyas si Carl sa bintana na tumaas sila ng mga bata. Dali-dali namang hinila ni Kim ang kambal pataas sa mga kwarto. Nanginginig sa takot si Kim at walang magawa kundi umiyak habang yakap-yakap ang kanyang mga anak. Sobrang natatakot ito na baka may mangyari kay Carl. Ibaba mo yan, Nika. Kung gusto mo sa'yo na lang din. Ang kumpanya ko wala na akong pakialam, basta ibaba mo lang yan. Kailangan ko lang ng pera. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Pera ang dapat, pera ang buhay ko. Natatawang sigaw na parang baliw ni Nika. Naiinis si Carl sa sarili niyang katangahan. Dapat ay hindi niya pinaalis na lang sa kanyang kumpanya si Nika, kundi agad na pinunta sa presinto. Hindi naman tumagal ay narinig na ni Carl ang mga siren ng pulis. Nataranta naman si Nika kaya pinagbabaril ang bahay ni Kim. Para matigilan ay matapang na lumapit si Carl at sinubukang agawin ng baril na hawak ni Nika. Sa pagbaril ni Nika kay Carl, dahil sa pag-aagawan nila, ay doon naman pinaputok ng mga pulis ang kanilang baril. Napahawak na lang sa tiyan si Carl habang nagmamakaawa sa pulis na tignan ang kanyang mag-iina sa loob ng bahay kung ligtas. Ilang buwan na hindi nagising si Carl, pansamantala ay si Kim ang nagpapatakbo ng kumpanya ni Carl salamat sa tulong ng abogado ni Carl. Hindi alam ni Kim na noong naproseso ang divorce nila Carl at Nika ay siya na ang ginawang tagamana ng lahat o bahala sa lahat kapag may nangyari kay Carl. Mabuti na lang at maraming magagaling at maasahan na tauhan si Carl na hindi kailangan pumunta ni Kim masyado sa kumpanya. Tuluyan ang naipasok sa rehab naman si Nika matapos ng pangyayari. Nalaman na bago pa lang pala sila naghiwalay ni Carl ay nagdrodroga na ito. Nabaon sa utang at dahil sa adiksyon, kinailangan ni Nika ng maraming pera. Mama, hindi pa po ba gising si Papa? Naiiyak na tanong ni Kurt. Matagal na siyang natutulog, Mama. Malungkot naman na sabi ni Kian. Wala tayong magawa sa ngayon kundi pagdasal lang ang Papa niyo. Gigising din ang Papa niyo panigurado. Naging mahirap ang bumangon para kay Kim simula nang nakita niyang pinapasok si Carl sa ambulansya na punong-puno ng dugo. Gabi-gabi siyang binabalot ng takot na baka mawala si Carl sa kanya na hindi pa nila naayos ang kanilang relasyon. Isang gabi ay hindi na naman magawang makatulog ni Kim kaya naman naisipan niyang pumunta sa hospital. Ipinabantay muna ni Kim ang mga bata kay Lily para dalawin si Carl. Gumising ka naman, no. Miss na kita. Hindi ko na kaya, gumising ka na. Hindi na ako magagalit sa nangyari basta gumising ka lang. Pakiusap nga ni Kim. Humahagulgol sa pag-iiyak si Kim habang nakayuko sa kama ni Carl sa hospital. Wala siyang nagawa kundi umiyak ng umiyak
hanggang sa natigilan na lang ito nang may humawak sa kanyang ulo. Nakita niyang nakamulat na si Carl at nakangiti sa kanya. Mas lalong napahagulgol naman si Kim, ngunit nagpunta pa rin ito sa labas para magtawag ng tulong. I'm sorry, patawarin mo ko. Saad ni Carl. Wala kang dapat ikahingi ng sorry, tama na. Tapos na yun. Ang mahalaga bumalik ka sa amin. I'm sorry. Mabuti't ligtas kayo, salamat sa Diyos. Saad pa nga ng lalaki. Humahagulgol na nakayakap si Kim kay Carl na umiiyak na rin. Ilang araw pa ang nakalipas bago tuluyang pinauwi si Carl. Nang gumaling naman si Carl ay nakiusap ito kay Kim na lumipat sila sa ibang lugar dahil natatakot siyang baka balikan ni Nika ang lugar na iyon. Pumayag naman si Kim kaya naman ibinenta ng dalawa ang kanilang mga bahay at bumili ng panibagong bahay. Siniguradong maayos ang seguridad ng subdivision na pinuntahan nila Carl at Kim. Kumusta ang mga bata? Nagustuhan ba nila ang bagong bahay? Masuyong tanong nga ni Carl. Oo, mas gusto daw nila to. Dahil mas maraming bata na makakalaro. May mga kaibigan na kagad sila? Namamanghang tanong nga ni Carl. Oo naman. Hindi lang yon, kambal din na lalaking kaibigan nila at kapitbahay din natin. Natatawang saad pa nga ni Kim. Nakahinga ng maluwag si Carl dahil nakikita niyang masaya ang kanyang mag-iina. Nagpasalamat ito kay Kim dahil pinagbigyan niya ito ng isa pang pagkakataon at sumang-ayon sa mga plano ni Carl na paglipat nila. Hindi lang kasi bahay ang nilipatan nila kundi pati ang mga paaralan ng kambal ay nabago rin. Bumalik ang pagiging tahimik sa buhay nila Kim at Carl kasama ang kanilang mga anak na kambal. Mas lalong lumalim ang pagmamahalan ng dalawa at mas tumibay pa ang kanilang relasyon sa araw-araw. Naging strikto si Carl sa seguridad ng kanyang pamilya, kaya naman naging kampante si Kim hanggang sa tuluyan nang nag-move on ang lahat sa trauma na iniwan ni Nika sa kanila. Isang taon ang nakalipas ay muling nabuntis si Kim at nadagdagan sila ng isang anghel na babae. Masaya nga ang kambal dahil kuya na sila pero wala nang masasaya pa kundi si Carl dahil mayroon na siyang prinsesa. Nang lumakas na si Kim matapos manganak ay hiningi na rin ni Carl ang kamay ni Kim at nagpakasal na ang dalawa. Hindi man naging maganda ang simula ng relasyon nila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Carl at Kim. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout sa ating next video, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo para ma-shoutout po namin kayo. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Mizer Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon,
of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatico, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Pereira of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenovares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales,
Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie Liliano Bebe of Italy, Lily Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolos City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordette, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano,
Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Naitan Canada, Lisa, Ellie Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Greenfax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Ellie Evangelista Anderson, Jalen Barobaro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortes of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, G. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fenavares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy,
Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmen Sita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlyn Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Kitola of Antipolo City, Loy Dagabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hosen of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.